A day in my life in Dumaguete. For today's vlog, mangunguha tayo ng breadfruit at manunungkit din tayo ng buko mga Mars. Hi you guys! Good morning! Panibagong araw, panibagong update na naman ng buhay ko. Ito na nga mga mare, kayayaan kami na kumuha ng breadfruit. And fast forward mga Mars, nandito na nga kami. Ito pala ang breadfruit tree mga Mars, which really reminds me of my childhood mga mare. Paano ba naman sa ancestral house nila mama, kung saan nakatira kami dati. Meron kaming malaking puno nito mga mare at hindi ako nahihiyang sabihin na ito ang nagsave sa amin sa kahirapan dati mga Mars. At ito yung palaging sinasahog ni mama sa mga ulam namin mga Mars. Palaging present ito mga Mars. Mapamunggo, nilagang baboy, nilagang baka. Palaging kasama ang breadfruit mga Mare. Hindi siya nawawala sa recipe ni mama dati mga Mars. Pangparami din kasi ito ng ulam mga Mare. Kung hindi niya naman isasahog sa mga ulam mga Mars, ginagawa naman namin itong snacks. Pwede mo rin nga itong prituhin diretso mga Mars. Katulad ng nakikita nyo sa video mga Mare, pwede nyo ring gawin ito na parang banana Q yung luto mga Mars, yung nilalagyan mo ng asukal. At promise, napakasarap niya talaga. Pero for today's video, we actually made it simple. Pinarito lang namin siya mga Mars. At yun lang mga Mars, wala na kami nilagay ng kahit ano. At ito na nga mga mare, luto na yung kulo. By the way, hindi ko pala nasabi sa inyo. Kulo pala ang tawag namin sa breadfruit mga Mars. Ito na nga mga mare, kain tayo. Marami palang ways kung paano lutuin ang kulo mga Mars. Pwede nyong ilaga lang with gata, tapos lagyan nyo ng asukal para lumabas yung flavor niya. Pwede nyo nga itong isubstitute sa rice mga Mare, katulad ng ginagawa namin dati. And I just want to share the texture and taste of breadfruit mga Mars. Parang kumakain ka lang ng kamote, ganun yung texture niya. And similar lang din sa kamote yung taste niya. However, medyo matabang lang talaga yung kulo mga Mars. At super heavy siya mga Mars. Nakakabusog talaga. Hindi na nga ako nakapag-dinner nan mga Mars. At ito na nga, after namin kumain ng kulo, nanungkit naman kami ng buko. Nakakauhaw kasi talaga yung breadfruit mga Mars pag kinain mo. At kumuha lang kami ng isang bunga ng buko mga Mars. Busog na kasi kami at sayang kung hindi namin mauubos. At ito na nga mga Mars, binubuksan na namin yung buko. Ito talaga yung mga moments mga Mare na hindi ko kayang ipagpalit sa life sa city. Yung tipong kung gusto mong uminom ng buko juice, manunungkit ka lang. At ito na nga mga Mare, iniinom ko na yung buko juice. Pagkaubos nga ng sabaw ng buko mga Mars, kinain ko naman yung laman. Tamang-tama lang yung gulang ng buko na nasungkit namin mga Mare. Napakatamis ng sabaw at ang meat nito mga Mare. Hay Diyos ko, habang ginagawa ko ngayong voice over na to, parang gusto ko na namang manungkit pa ng isa. At yun ang advantage pag fresh na buko yung kinain mo mga Mars. Kasi matamis talaga siya. Ito pala mga Mare, gusto kong ipakita sa inyo yung puno ng kakao. Ito pala yung ginagawang tsokolate mga Mars. Yung bunga niya, hindi pa kasi hinog. Pero pag naghinog yan mga Mare, uling mo lang yung buto, tapos ibibilad mo. Pag tuyong-tuyo na yung mga buto mga Mars, isasangag mo lang yan mga Mare, tapos ipapagiling mo na. Ayun, tsokolate na siya. And that's it for today's video mga Mare. Thank you so much for watching. Paano ba yan? Bukas na naman ulit. Goodbye!